Guys, welcome to my channel. Today, I'll share with you my experience dito sa balance arm na ikinabit ko dito sa aking Montero Sport. Sa mga hindi pa nakakaalam, yung balance arm is ginagamit yan para makontrol yung body roll ng sasakyan. Sa experience ko kasi, yung Montero Sport, masyadong malakas yung body roll. So, actually, maalog siyang sakyan. And then, pagka lumiliko naman siya, masyado siyang naglilin, no? So, kung pakaliwa ka, naglilin siyang pakanan. And then, vice versa. So, ang objective ko is mabawasan ito para mas maganda yung ride. So, ang ginawa ko, I took the opportunity habang may pinupuntahan ako nung pumunta ako sa Baguio. So, ako ng counting video. And then, pumunta rin ako sa Lucban, Quezon. Alam nyo kasi, dun sa Lucban, marami dong mga sigsag na daan papuntang Lucban. So, na-test ko din siya. So, ano bang ginagawa ng balance arm sa isang sasakyan? Yung balance arm kasi helps stabilize and limits the body roll, giving you confidence on cornering and smoothens the vertical play of your suspension. So, it adds to the total comfort of your car. So, paano siya ikakabit? So, yung isang portion nakakabit dun sa differential, just like that. And then, yung isang side naman nakakabit doon sa chassis, no? So, pag nakabit mo na yan, nababawasan yung bounciness ng ride kasi kinokontrol niya yung up and down motion, no? Parang kinokontrol mo din yung springs at saka yung shocks in a way para makontrol mo yung movement nung sasakyan. So, meron siyang mga joints to follow yung movement ng shock at saka nung spring. So, pwede mo siyang mag-DIY. Ito nga pala yung itsura ng mga parts niya pagka binili nyo, no? Yan, may mga parts yan. May mga U-shape na parang bolt at saka and nuts to attach it to the chassis and to the differential. And once you installed it, makikita mo talaga agad yung difference. So, halika, samahan nyo ako sa aking road trip. Okay, I'm now here in Baguio at dito ko matetest ngayon yung effectiveness ng balance arm kasi dito maraming zigzag road, di ba? So, tamang-tama. As I was driving my Montero, nagkaroon ako ng more confidence to drive it sa zigzag road. So, parang mas confident na ako i-drive siya at a higher speed than the usual. Pasensya na kayo, medyo maingay ng konti pagka tumatakbo kasi may mga gamit ako dito sa loob ng sasakyan. One thing na noticeable talaga is hindi siya masyadong magalaw na. So, hindi na siya parang nakakahilong gamitin. Okay, mag-drive tayo ng more aggressively and tingnan natin kung ano yung effect. Nandito tayo sa South Drive. Makita mo yung laro ng suspension, ang ganda.
So sa cornering, kapit na kapit siya. Hindi unlike before na talagang nagsusway yung likod. Dito ibang-iba. So I am very happy with the balance arm na to. Kaya sarap sa cornering, oh. Saka yung itong Montero Sport, yung notice na ang lakas ng acceleration niya. So this is very good sa mga mga mountain roads or uphill and twisting roads. You know why? Because yung turbo niya kicks in at a lower RPM. Kaya malakas siya sa arangkada at malakas din siya sa ahon. Unlike for example, yung iba, yung experience ko with Nissan Terra, yung turbo kicks in at a higher RPM. Kaya sa second gear pa lang siya nag-kick in, no, at more than 2,000 RPM. Kaya parang meron siyang lag. Kaya pagka yung mga paahon na ganito, parang medyo hirap siya, and then you have to press more yung accelerator. Dito sa Montero talagang bibigay sa'yo, especially now ngayon nag-iisa ako, no, so nabawasan din yung sway yan, no. Once I press the accelerator, bibigay talaga sa'yo kaagad. So highly recommended ko talaga yung itong balance arm. For about 8,000 pesos you can have it, and sulit na sulit kasi yung safety mo na enhance, at the same time yung ride comfort mo na enhance din, and then it's now more reactive sa mga curves, unlike before na parang magdadalawang isip ka na pabilisin sa mga corners, no. Ito at least kaunti nakakatulong talaga siya. Actually hindi konti, malaki ang tulong niya. Marami nagbebenta ng balance arm. Pero ako, kumuha ako dun sa kaibigan ko, dun sa Trailblazer group namin. Nag-i-import siya. Pero of course, mga pakiusap lang na isama ako pagka may in-order siya. Pero hindi talaga siya commercially nagbebenta, dun sa mga kaibigan lang na tinutulungan niya. Pero you have specific models for each car. So hindi siya pare-pareho. Ibig sabihin, kung pang MUX halimbawa or pang Montero, magkaiba yun. Dapat ibibigay mo rin yung specific model year para meron sila na may re-recommend sa'yo na originally coming from Thailand, kasi Thailand product siya. Okay, dito sa Baguio medyo matraffic na Monday today. So mukhang normal na. So now I am at Cannon Road. I'm going down. I'm speeding at about 60 to 70 kilometers per hour. And you would see that maganda talaga yung kapit ng ng gulong, no? Kasi before talaga yan, umasayaw talaga yung likod. Pero here you can see sa cornering niya maganda. So it's more responsive. By the way, maraming mga iba-ibang product na ginagamit para makontrol itong body roll. Yung iba ang tawag nila sway bar. Usually yun yung long and hollow na steel bar na naka-attach sa chassis, tapos kinoconnect mo yung kaliwa at kanan. So ang ginagawa niya is na stabilize yung vehicle mo
while allowing yung suspension to move on its own. Maraming manufacturer ng item na ito sa Thailand kasi di ba ang Thailand yun yung Detroit of Asia, yun ang talagang biggest manufacturing hub sa mga kotse sa Asia. Sa Thailand siguro marami silang nakikitang kulang kaya nag-isip sila ng mga improvements. Yung ibang design naman ng sasakyan, merong from manufacturing, meron ng stabilizer bar. So pareho rin naman ang purpose nito para ma-stabilize yung takbo ng sasakyan. Yung iba ang tawag sway bar. So based on my experience in using this dito sa Cannon Road, it actually performed very well. Happy ako sa performance niya. Okay, malapit na tayo dito sa baba, dito sa La Union. So, andito na ngayon tayo sa Tiplex at dito naman susubukan natin ang ride niya sa straight na road. Okay, nakababa na tayo. Nandito na tayo sa Tiplex. So, check naman natin ang response niya dito sa highway. Nung wala pa siyang balance arm, pag dumadaan ako sa highway, pagka may mga uneven surfaces, ramdam mo yung parang may nagsusway siya ng konti. So, parang unstable ang ride niya. Ngayon, na-improve na yung ride niya. Parang naging stable na siya. Just to add, usually kasi sa mga highway, meron mga crosswinds na malalakas. So, if you're the driver, ang tendency mo is to counteract it. Kaya nakaka-add din yun sa fatigue, especially sa long drive kasi constant mo na kinokontrol yung steering. Now, with this product, parang ang feeling mo, connected yung body mo sa chassis. Unlike before na parang loose yung feeling. So, if you ask me about the ride quality ng ibang PPVs compared dito sa Montero, kung i-rate ko silang lahat, ang number 1 ko yung Nissan Terra. Iba talaga tumakbo yung Nissan Terra eh. Yung parang pinaka selling point niya yung para sa akin. Very composed yung feeling niya. You get the best of both worlds. Malambot yung suspension. At the same time, stable siya over bumps, cornering, and even sa highway. The next one would be Ford Everest. If you want comfort sa yung PPV, Everest is a good choice also. But for me, it leans more on the comfort side rather than the performance. And the next one would be the MUX. Yung MUX, medyo steep yung ride niya, pero maganda naman siya sa cornering. Actually, I'm surprised for an Isuzu, maganda yung handling niya. And the next one would be this Montero Sport. I would say that the Montero Sports ride needs some improvement, especially on the aspect of stability. Yes, it's soft, but it's too soft that composure is affected. And also, yung sharpness ng bump is medyo ramdam mo. And the last in my list for the ride quality is the Toyota Fortuner. Medyo matagtag at paalog talaga siya. Pero nag-improve naman yung ride niya nung 2022 model compared mo dun sa mga 2020 model. So, yan ang analysis ko sa ride based on my experience. And maybe you have different experiences. You can share it dito sa comments below. By the way, pumunta rin ako ng Lucban, Quezon at na-test ko din dito yung effectiveness ng balance arm. Kasi dito maraming twisties kaya ang ganda ng experience ko dito. So dito sa mga twisting road dito may nakasabayan ako ng isang Montero Sport. So napansin ko pagka mga straight nakatutok siya sa akin same speed. Pero pagka yung mga twisties na medyo naiiwan ko siya. So ang conclusion ko doon parang nag-aalinlangan siya doon saka nagre-reduce siya ng speed. Ako naman nakakapagpabilis ako kasi mas confident ako dun sa ride nitong Montero ko ngayon. Okay, i-cut ko na dito. Thank you for giving me the opportunity to share my experience about itong balance arm.
Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!